natin ang gustong makaahon sa kahirapan. Pero kahit magtrabaho tayo buong araw at magtipid, ay di pa rin natin kayang maiangat ang sarili natin at maabot ang yaman na gusto natin. Nasubukan mo na bang magtingin-tingin and wonder, bakit kaya ang daming tao pa rin ang nag-struggle financially? Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang dahilan kung bakit mahirap ka pa rin at hindi mo maiangat ang sarili mo at ang financial status mo. Una ay yung pera lang yan mentality. Naalala ko yung kasamahan ko sa trabaho. Tinanong niya ako kung ano ang importante at nakakapagpasaya sa akin. At syempre, sinagot ko siya ng, sa pera lang masaya na ako. Madalas ay sabihin ng mga tao yung katagang, pera lang yan. Pero seriously, kung di importante yung pera, bakit nagtsatsaga ka magtrabaho mula umaga hanggang gabi para magkapera lang? Yan ang mentalidad natin. Naisip natin na madali lang palitan ng pera kaya di natin naisip yung tunay na halaga nito. Kaya madali nating gastusin ito sa mga di importanteng bagay. Lagi nating tandaan na money cannot buy happiness, but it can buy you freedom to do whatever you want and be happy. Pangalawa, education stops at graduation. Anong ibig sabihin nito? Let me explain. Ang akala kasi natin kapag nakatapos na tayo ng kolehiyo at nakagraduate na, ay tapos na rin yung pag-aaral natin at alam na natin ang lahat. Pero sa katotohanan ay dito pala nagsisimula ang tunay na aral tungkol sa buhay. Ito ang madalas sa pagkakamali ng karamihan, kaya nga the richer get richer and the poorer becomes poorer. Kasi yung mga mayayaman ay patuloy pa rin nilang ine-educate ang sarili nila, patuloy nilang hinahasa yung mga isip nila, kaya nagkakaroon sila ng mas maraming paraan kung paano yumaman. Samantalang ikaw ay nakastuck pa rin kung sa ano ang natutunan mo. Kung iisipin mo nga ay talo ka pa ng cellphone kasi taon-taon itong nag-upgrade, samantalang ikaw ay nananatili lamang sa kung ano ang nalalaman mo. Pangatlo ay may emotional attachment ka sa hyperreality. Ano ba itong hyperreality? Ito yung mga goody-goody na bagay na inaakala mong totoo pero di naman talaga. Ito yung simulation ng realidad na sobrang effective kaya inaakala mo na totoo at ginagawa mong part ng buhay mo. Ang isang malaking halimbawa nito ay ang entertainment. Pwedeng sa favorite na sport team mo o sa favorite boy band mo. Moreover ay may irrational emotional attachment ka sa mga bagay na ito at iniisip mo na part ito ng buhay mo. At mas importante pa sa iyo ito kaysa sa buhay mo at sa problemang nasa harap mo.